Muli, good morning sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagkakataon na pinagkalooban na ulit tayo ng kanyang mga salita. It's April 1, entitled Angel Guards. So, atin po itong pag-aaralan ng mabuti kung ano ba itong anghel na siyang magagwardya sa atin. Sa ating key text sa Psalms 34 verse 7, "The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them." So, ang mga anghel ng Panginoon ay talagang lilibot sa kanyang bayan, na kung ang tao ay mananampalataya at susunod sa lahat ng palatuntunan ng Panginoon ay sila ay protektahan. If the curtain could be rolled back and each one could discern the constant activities of the heavenly family to preserve the inhabitants of the earth from Satan's seductive wiles, lest in their careless attitude they should be led astray through satanic strategy, they would lose a large degree of their self-confidence and self-assurance. So, kung i-imagine lang natin, kung natanggal pa yung kortina ng langit, na kung saan makikita natin yung libu-libong mga anghel na nagmamasid sa ating mga galaw, sa ating mga kilos, possible na mahihiya talaga tayo. Ngunit natabunan tayo ng mga ulap na parang may kortina sa langit na nakatabon sa atin. So, kinakailangan na ano man ang ating ginagawa, maging aware po tayo. At kapag nakikita natin na ang pamilya ng langit ay talagang nakatira dito, kinakailangan na umpisa natin dito sa lupa, na mag-build na kung paano tayo tumira sa langit. Ano yung kalooban ng Panginoon, yun yung ating susundin, yun yung ating gawing batayan. Ano yung kanyang gusto para sa atin, upang ang kaaway ay tumakas at lumayo, at ang kanyang mga pandaraya ay makikita. Lest in their careless attitude they should be led astray. Unless na makita natin ang ating kadumihan, ang ating kasalanan, hindi natin mapapansin ang mga pandaraya ng kaaway sa mga satanic strategy niya. Kaya kinakailangan maging alerto tayo. Baka tayo mahulog, malaglag, kasi nga may kumpiyansa lang tayo sa ating sarili at may assurance tayo sa ating mga sarili. Wag po natin yan gagawin. Wag po tayong magtiwala sa ating mga sariling kakayahan, kasi nga wala po tayong magagawa. They would see that the armies of heaven are in continual warfare with satanic agencies to obtain victories in behalf of those who do not sense their danger and who are passing on in unconscious indifference. So, makikita natin na, kung mapapansin natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, malalaman natin na may mga libu-libong mga sundalo ng langit na continue silang nagkikipaglaban para sa atin. Dahil napakadaming panganib ang nandito sa ating mga landasin. Sila ang lumalaban para sa atin. Kaya tayong mga tao, kakaunti na lang ang pagsubok at tukso na dumaan sa buhay natin. Huwag po tayong mapanghinaan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi yung nakikipaglaban sa atin ay nagtagumpay. At kinakailangan in behalf sa atin, mga kapatid, si Kristo, na nagumpay siya sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng kabiguan sa buhay. Isipin natin, basta-basta lang ba tayo manghihina? Kinakailangan na ating surrender ang ating sarili sa Panginoon upang siya ang mismo ang manguna, at magwawagit din tayo sa mga huling araw. Angels are belting the world, refusing Satan his claims to supremacy, made because of the vast multitude of his adherents. We hear not the voices, we see not with the natural sight the work of these angels, but their hands are linked about the world, and with sleepless vigilance, they are keeping the armies of Satan at bay till the sealing of God's people shall be accomplished. So, ang mga anghel, sila yung lilibot sa mundo, na kung saan ay nakikipaglaban sa kaaway upang matanggap natin ang pagpapala at hindi ito mahinto at hindi ito matabunan ng kaaway. Dahil sa ating mga pagkukulang, nawala yung adherence natin, nawala yung ating yung mga bagay na nawa ay naangkin na natin sana, pero hindi na natin naangkin dahil nga mas nagtiwala pa tayo sa ating mga sarili. Hindi ba natin naririnig ang boses ng Panginoon na laging bumubulong sa atin sa bawat hakbang natin sa ating buhay kung ano ang ating gagawin? Napaka small voice ang banal na espiritu.
Nawa ay wag po natin iyan kaligtaan, wag po natin kalimutan ang kanyang mga paalala at babala. Ang kamay ng langit ay talagang link about the world. And with sleepless vigilance, they are keeping the armies of Satan at bay till the sealing of God's people. Until na ang kanyang bayan ay maselyuhan ng buhay na Diyos. Hindi natutulog ang mga sundalo ng langit para makipaglaban para sa atin. Kinakailangan din tayo, kailangan magwagi din tayo sa laban na ito. The ministers of Jehovah, angels have skill and power and great strength, being commissioned to go forth from heaven to earth to minister to his people. They are given the work of keeping back the raging power of him who has come down like a roaring lion, seeking whom he may devour. So nalalaman natin ang ating kaaway ay parang leon na naghahanap siya ng kanyang matutukuban, kanyang masisiluan at kanyang madadayaan. Kaya nga, tayo bilang mananampalataya sa Panginoon, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Pag-aralan mismo ang kanyang mga pangako at paalala upang hindi ito mawala sa ating isipan. At mag-focus po tayo ano yung katotohanan, ano yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy sa laban na ito. Tayong lahat dito sa mundo, nagsasanay lamang kung paano natin maabot ang liwanag, ang katotohanan, ang katwiran ng ating Panginoong Jesus. They are given the work of keeping back the raging power. Tayo ay gumawa ng mga gawain na iniatas ng Panginoon para sa atin para mapaglabanan ang mga tukso ng kaaway. Upang kung anuman ang ating pinagdaraanan, magiging isang itong daan para tayo makatakas sa mga pandaraya ng kaaway. When we surrender all we have and are to God, and are placed in trying and dangerous positions, coming in contact with Satan, we should remember that we shall have victory in meeting the enemy in the name and power of the conqueror. So napakaganda. Kung isinurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon, lahat ng ating mga desisyon, kalooban niya, lahat ng ating mga iniisip, ang ating mga salita at gawa, ay nag-base tayo sa katotohanan at under tayo sa kanyang kalooban. At ginagawa nating top priority si Kristo, si Jesus sa buhay natin. Malalaman natin na kahit anong sikap ng kaaway na talunin tayo sa pangalan ng Panginoon na siyang nagwagi na sa laban na ito, tayo din ay magwawagi. Kaya wag po nating ihiwalay ang ating paningin sa ating Panginoon na siyang may akda at tigtapos ng ating pananampalataya. Siya yung nag-build, siya yung nakipaglaban, siya na yung nagwagi sa laban na ito. Kaya panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Every angel would be commissioned to come to our rescue. When we thus depend upon Christ, rather than that we should be permitted to be overcome, but we need not expect to get the victory without suffering, for Jesus suffered in conquering for us. So isipin natin ng mabuti na ang bawat anghel ay nagbigay ng commission para tayo ay ma-rescue kung tayo ay depende sa ating Panginoong Hesus. Ngunit, huwag nating iisipin na mananagumpay tayo kung walang sakripisyo. Dahil si Kristo na nagumpay siya, dahil may sakripisyo siyang ibinuwis mismo ang kanyang buhay para sa atin, para magwagi tayo sa laban na ito. But we need not expect to get the victory without suffering. So kinakailangan talaga yung sakripisyo na require talaga to bilang mga Kristiyano. Pero kapag patay na tayo sa ating mga sariling hangarin, at si Kristo na mismo ang nabuhay sa atin, hindi na po tayo masasaktan. Hindi na po tayo mabibigo. Hindi na po tayo mawawala ng pag-asa. Kaya habang nandito ka pa sa lupa, may mga temptation at trials kang madadaanan. Pero kapag nakadikit ka palagi sa Panginoon, always dependence ka sa anong yung plano niya, ano yung gusto niya para sa buhay ko, gawin natin. Isipin nating mabuti kung ano yung kanyang kalooban. Kumakain tayo, umiinom tayo, gamitin natin ito sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. The angels of God are communicating with and guarding His people, and are pressing back the powers of darkness that they shall not have any control over those who shall be heirs of salvation. Are we working in harmony with the angels? This is the line of communication the Lord has established with the children of men. So ang mga anghel ng Diyos ay nakikipag-communicate sa atin upang gwardyahan ang bayan ng Diyos. So kung tayo hindi ay nakakalimutang manalangin, nakakalimutang humingi ng gabay sa Panginoon,
may mga possible na mangyayari sa atin. Possible na madidisgrasya ka in a term na nakalimutan mong humingi ng gabay sa Panginoon. Nagabayan ang lakad mo sa buhay. Dahil araw-araw may mga pagsubok at mga kapahamakan na dumadapo sa landasin natin. Ngunit kapag tayo kulang ng kooperasyon sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi tayo poprotektahan. Kaya panatilihin natin konektado sa Panginoon, anuman ang hakbang natin, anuman yung plano natin, anuman yung iniisip natin, gawin natin ang lahat ng bagay sa ikalulwalhati ng kanyang pangalan. Kumikilos ba tayo, nakikipag-ugnayan ba tayo sa mga anghel na kumikilos para sa atin, gumagawa, ginagwardyahan ang bawat hakbang natin? Tayo ba? Humihingi din ba tayo ng gabay? Nananalangin? Nagbabasa ng kanyang paalala upang hindi ito mawala sa isipan natin? Itong linya na sinasabi ng Panginoon para sa atin ay pakikipag-communicate sa Diyos upang ma-establish ang bayan o ang mga anak ng tao. So tayong mga tao, kinakailangan isipin nating mabuti. Ano yung nararapat? Ano yung tama? Ano yung kalooban ng Panginoon? Yun yung susundin natin. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, very clear po na ang mga anghel sa langit ay very cooperate sila kung paano iligtas ng Panginoon ang tao. Sa bawat hakbang ng buhay, tayo ay mas lumalago sa ating pananampalataya. Kaya wag na wag po nating kakaligtaan ng kanyang paalala. At higit sa lahat, yung kanyang paggabay sa atin kung paano niya tayo binangon nung tayo lugmok na sa kahirapan ng pananampalataya. Isipin nating mabuti na nakaya mo noon dahil sa Panginoon, mas kakayanin mo dahil sa Kanya din. Kung ano man yung first step mo na pagwagi ka sa unang hakbang ng pagsubok sa buhay, yun din yung gagawin mo until matapos ang pagsubok na ipinapadanas ng Panginoon sa atin. Dahil ito yung instrumento para tayo ay mapabanal ng kanyang mga salita. At ang mga anghel ng langit ay siyang nagko-cooperate lamang sa atin upang magwagi tayo sa laban na ito. Kaya wag na wag po tayong manghina, manampalataya lamang, at tayo ay ituturo tayo sa tamang landas ng buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.